Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po pala si Walan H. Maliloso at ang aking iuulat ay ang Kabanatang 7, Politikan sa Gitnang Luzon at Katimugang Tagalog. Sa video report na ito ay ating tatalakayin kung bakit mahalaga ang katangian ng Gitnang Luzon at Katimugang Tagalog, ang kanilang pamumuhay at kung paano ito nakaka-impluwensya sa panitikan, kasama rin dito ang isang halimbawa ng panitikang Tagalog na tinatawag na balagtasan. At bago tayo magsimula, ating munang babasahin ang ating layunin. Sa pagtatapos ng ulat na ito, ang mag-aaral ay inaasahang: una, maipaliwanag ang heograpiya at saklaw ng Gitnang Luzon at Katimugang Tagalog. Pangalawa, maipaliwanag ang pinagmula ng wikang Tagalog at ang impluwensya nito sa kultura. Pangatlo, matukoy ang mahalagang simbolo at ambag ng Katagalugan at panitikang Pilipino. Ang Gitnang Luzon ay isang malawak na kapatagan kung saan inaani ang bigas na ating kinakain sa araw-araw. Dahil sa lawak ng katabaan ng lupa, ito ay naging mahalagang rehiyon sa ekonomiya ng bansa. Mga lalawigan ng Gitnang Luzon: Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales at halos kalahati ng Pampanga. Pinapakita sa mapa kung ano ang mga lalawigan ng Gitnang Luzon. Merong 12 mga lungsod sa Gitnang Luzon. Sa Bataan, merong Balanga. Sa Nueva Ecija, merong Cabanatuan, Gapan, Muñoz, Palayan at San Jose. Sa Zambales ay Olongapo. Sa Pampanga, merong Angeles, San Fernando. Sa Bulacan naman may San Jose del Monte at Malolos. At panghuli ang Tarlac. Ngayon, dadako naman tayo sa Katimugang Tagalog. Ang Katimugang Tagalog ay binubuo ng mga lalawigan ng Batangas, Cavite, Laguna, Marinduque, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Rizal at Romblon. Ito ang mga lugar kung saan karaniwang ginagamit ang wikang Tagalog. Ang NCR at Gitnang Luzon ay karaniwan din sa mga malawak na rehiyon ng Katagalugan. Kaya ginatawag din itong Gitnang Luzon bilang Hilagang Tagalog. Saan nagsimula ang salitang Tagalog? Ang salitang Tagalog ay nagmula sa salitang Taga-ilog na makikita natin sa larawan. Ipinangalan ito dahil ang mga unang pamayanan ng mga Tagalog ay matatagpuan sa baybayin ng Manila Bay, Laguna de Bay at sa mga ilog sa Bulacan. Kilala ang mga Tagalog bilang mahuhusay na mga ngalakal na nakarating sa Malacca at Borneo. Bago dumating si Magellan, tinawag silang Locos ng mga Portuges at dahil sa ugnayan sa iba't ibang kultura, lumawak ang wikang Tagalog. Dahil maraming pamayanan na nasa tabi ng ilog, naging mahalagang simbolo sa panitikang Tagalog ang pangingisda at ilog. Para sa mangingisda, ang ilog ay isang pinagkukunan ng lakas, kabuhayan at panahon ng pagninilay. Ito ang dahilan kung bakit maraming akdang Tagalog ang may pagtukoy sa ilog bilang bahagi ng buhay at pagkatao ng tao. Bukod sa mangingisda, ang magsasaka ay isa ring mahalagang tauhan sa simbolo at panitikan. Pinapakita nito ang hindi pantay na katayuan sa lipunan, ang Panginoong may lupa bilang makapangyarihan at ang mga magsasaka bilang inaapi. Ang ganitong tema ay madalas makikita sa mga akdang Tagalog. Ang Katagalugan ay tinuturing na pinagugatan ng maraming tradisyon at kultura ng Pilipinas, lalo na sa larangan ng wika, politika, ekonomiya at panitikan. Maraming kilalang manunulat at bayani ang nagmula sa rehiyong ito tulad nina Francisco Balagtas, Jose Rizal, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at Amado V. Hernandez. Ang kanilang mga akda ay nagmulat sa kamalayan ng mga Pilipino, lalo na noong panahon ng pananakop ng mga Kastila, Amerikano at Hapones. Ngayon, dumako naman tayo sa balagtasan. Ang pamagat ng balagtasan ay alin ang lalong nagpapatino sa anak, pamalo o pangaral. Uri ng panitikan, balagtasan. Tema: paglilinang ng ugali ng bata at kung alin ang mas epektibong paraan, pamalo o pangaral. Mga tauhan at manunulat: Lacandiwa, Fernando Manleon, Makata ng Laguna, namamagitan at nagpapatunay sa pagtatalo. Panig ng pamalo: Teo S. Bailin, Makata na Cavite, naniniwala na mas epektibo ang pamalo sa pagpapatino ng anak.
Panig ng Pangaral, Emilio Mar Antonio, Makata ng Bulacan. Naniniwala na mas epektibo ang pangaral at aral sa bata kaysa pamalo. Ito ang paliwanag sa Balagtasan. Alin ang lalong nagpapatino sa anak, pamalo o pangaral? Ipinapakita ng Balagtasan na ang panitika ng Tagalog ay ginagamit bilang daluyan upang talakayin ang mga isyong pamamilya at panlipunan. Sa halip na simpleng sagot, inalalahad nito ang magkabilang panig upang mahikayat ang mamabasa o tagapakinig na mag-isip at magpasya. Sa ganitong paraan, naipapakita ang lalim ng kulturang Tagalog kung saan ang pagpapalaki ng anak ay hindi lamang tungkol sa disiplina, kundi tungkol sa